Magandang araw mga kababayan, isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ating bansa ay ang pagbabago ng klima. Bilang isang arkipelagong bansa, ang Pilipinas ay lubos na naaapektuhan ng mga epekto ng climate change. Sa pagdating ng taong 2050, maraming eksperto ang nagbigay babala sa posibleng pagbabago sa ating kapaligiran, kabilang narito ang pagtaas ng level ng tubig dagat na maaaring magdulot ng pagkawala ng ilang bahagi ng ating lupain. At kung bago ka lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe para manatiling updated sa mga usapin tungkol sa panahon. Ayon sa pag-aaral ng Climate Central, tinatayang nasa 340 milyong tao sa buong mundo ang maaaring maapektuhan ng taunang pagbaha pagsapit ng 2050. Sa Pilipinas, kabilang sa mga lugar na maaaring lubog sa tubig ay ang Valenzuela, Maynila, Pasay, Malabon at ilang bahagi ng Mandaluyong at Parañaque. Ang mga lugar na ito ay posibleng mawala sa mapa kung hindi maagapan ang patuloy na pagtaas ng level ng dagat. Sa kasalukuyan, may mga lugar na sa Bulacan ang tuluyan ng nakain ng tubig dagat at ang parehong banta ay makikita sa iba pang baybaying lugar sa bansa tulad ng Navotas, Malabon, Obando at Hagonoy. Hindi rin ligtas ang iba pang bahagi ng Pilipinas tulad ng Davao, Butuan at Iloilo. Bukod sa pagkawala ng mga lupain, ang turismo at pangingisda ay lubos na maaapektuhan. Ang mga destinasyong tulad ng Boracay, Palawan at Siargao ay nanganganib dahil sa unti-unting pagtaas ng tubig dagat. Samantala, ang kabuhayan ng mga mangingisda ay maaaring bumagsak dulot ng pagbaha ng mga fish ponds at pagkasira ng mga coral reefs na nagsisilbing tirahan ng isda. Hindi lamang ang dagat ang tumataas, pati na rin ang temperatura ng ating bansa. Ayon sa ulat ng Pag-asa na pinamagatang Climate Change Scenarios in the Philippines, inaasahang tataas ang temperatura ng bansa ng 1.8 degrees Celsius hanggang 2.2 degrees Celsius pagsapit ng 2050. Bagamat tila maliit ang bilang na ito, ang epekto nito sa kalikasan at lipunan ay napakalaki. Ang mas mataas na temperatura ay nagdadala ng mas malalakas na bagyo. Ayon sa mga eksperto, ang mga bagyong tulad ni Yolanda noong 2013 ay maaaring mas tumindi pa sa hinaharap. Ang maiinit na karagatan ay nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa mga bagyo, kaya't nagiging mas malalakas ang hangin at mas maraming ulan ang dala nito. Ayon sa ulat ng World Health Organization, WHO, sa pagitan ng 2030 at 2050, ang climate change ay maaaring magdulot ng 250,000 karagdagang pagkamatay taon-taon dahil sa malnutrisyon, malaria, diarrhea at heat stress. Sa Pilipinas, ang mga mahihirap na komunidad ang higit na maaapektuhan dahil sa kakulangan ng access sa serbisyong pangkalusugan. Ang sektor ng agrikultura ay isa pang larangang labis na maaapektuhan ng pagbabago ng klima. Ang tagtuyot at sobrang pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaba sa ani ng palay, mais at iba pang pangunahing pagkain. Kapag bumagsak ang ani, tataas ang presyo ng pagkain at mas maraming Pilipino ang magugutom. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang importer ng bigas sa mundo. Kung maaapektuhan ang lokal na produksyon, mas magiging mahirap para sa mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino ang makabili ng pagkain sa abot-kayang halaga. Paano natin malalabanan ang pagbabago ng klima? Narito ang ilang hakbang na maaaring gawin. Una is renewable energy. Ayon sa Climate Change Commission, ang paggamit ng solar at wind energy ay mahalaga upang mabawasan ang greenhouse gas emissions. Ang renewable energy ay hindi lamang sustainable, kundi mas mura rin sa pangmatagalan. Pangalawa, reforestation. Ang pagtatanim ng mga puno ay isa sa pinakamabisang paraan upang labanan ang climate change. Tumutulong ang mga kagubatan sa pagsipsip ng carbon dioxide mula sa atmosfera, kaya't ang mga proyekto tulad ng reforestation ay dapat bigyang prioridad ng gobyerno. Ganon din, ang simpleng pagbabawas ng paggamit ng plastic, pag-recycle at pagtitipid ng enerhiya ay malaking ambag na. Ang mga maliliit na hakbang na ito, kapag pinagsama-sama, ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Mahalaga din ang pagbibigay kaalaman sa publiko tungkol sa climate change. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, mas maraming tao ang maaaring kumilos upang makibahagi sa paglutas ng isyong ito. Ang pagbabago ng klima ay hindi na isyu ng hinaharap. Itinatala na natin ang mga epekto nito sa kasalukuyan. Ang pagkawala ng ating mga isla, pagtaas ng temperatura, at mas malalakas na bagyo ay mga paalala na kailangang kumilos na ngayon. Hindi pa huli ang lahat.
Sa pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at ng bawat mamamayan, kaya nating maibsan ang mga epekto ng climate change. Ang ating mga aksyon ngayon ang magtatakda ng kinabukasan ng ating bansa at ng susunod na henerasyon. Mga kababayan, sama-sama tayong kumilos para sa isang mas ligtas, mas matatag, at mas maayos na hinaharap. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.